Magandang araw mga kaibigan. Dark chocolate as usual. Okay, ito. Kaabang-abang na kaganapan sa politika. Itong ating minamahal na BP Inday Sara. May maraming speculation ngayon na ano na siya, titiwalag na siya kay PBBM Lisa. Goodbye. Yung samahan nila, yung unit team nila na nabuo last year, wala na. Parang nag-break up na ang unit team. So, may misteryosong post ang ating BP Inday Sara sa Instagram. Nasa private jet sila. Private, nakasakay sa aeroplano. Selfie ang ating BP Inday Sara na pagkagwapa. Talagang natural beauty ang ating BP. Tapos may katabi siya na natutulog na babae, nakapink. Tapos ang title o caption sa kanyang post is The Unbothered and the Upset. So, trending ito ngayon. Pinag-uusapan social media, mainstream media. Nako, ganyan po kasikat ang ating BP Inday Sara. Konting post lang, wala na. Nung Mayo, yung tinawag niyang tambaluslos si Romualdez, trending din yon. Ganon lang din. Instagram post lang yun. Anong dahilan? Bakit tawag siyang huwag kang tambaluslos? Dahil sa pag-demote niya nila kay PGMA. So, the unbothered and the upset. Dalawa lang sila. Okay? Sino ang unbothered? Naka-smile si BP Sara. Palagay ko ang unbothered si BP Sara. Kasi, di ba, ang daming gustong sumira sa kanya. Parang ipapa-impeach, kini-question ng kanyang mga intel fans. Ako, kini-question ko yung intel confidential funds ni PBBM dahil ang laki, sobrang laki. To a point na napakaliit yung Intel confidential funds ni PBBM 9.2 billion pesos. Ang Intel funds ng Coast Guard is only 10 million pesos. Sobra na yun. Pambubuli sa Coast Guard yun. Kay BP Sara, maliit lang. But, kahit maliit yung Intel confidential funds niya, I believe, ginagamit niya yun para sa kabutihan. Paano? Yung pag-set up niya ng mga satellite offices ng OBP. All over the Philippines, ang dami na. Hindi ko na alam kung basta more than 10 na alam ko eh. Yung mga satellite offices ng Vice President, social action centers yan. Parang malasakit center ni Senator Bongo. Ng mga taong nangangailangan, pwedeng lumapit at humingi ng tulong. Kaya wala akong problema sa Intel confidential funds ni BP Sara. Okay, balik tayo sa issue. So, ang unbothered, tingin ko, si BP Sara. Dahil alam niya kung ano yung ginagawa niya. So, sino ang upset? Medyo hindi klaro kung sino yung, kung tignan mo ang picture, hindi klaro sino yung katabi niya. But, ang mainstream media, yung kanilang mga post o in-identify na nila si former President Gloria Macapagal Arroyo ang kanyang katabi. Okay? Ang mga naunang litrato na lumabas ang nag-meeting, PGMA, PRRD, Senator Bongo at former Senator Tito Soto. Yan, isang meeting yan. Tapos isang meeting din si PGMA, ex-VP Leni Robredo, nag-meeting din. So ito na naman, nakasakay sa isang private na jet
BP Sara and PGMA. At ngayon, napag-alaman, kahapon pala, nag-meeting sila lahat. Okay? Dalawang ex-presidents. PRRD, PGMA, isang former vice president, isang former Senate President si Tito Soto, at nandyan ang incumbent na vice president. Nag-meeting daw sila kahapon. So ano ang niluluto? Bicol Express. Kaya na. Dati, hindi magkakasundo yan eh. Si PGMA at Tito Soto, hindi na yan magkasundo noon pa. Dahil nagka-imbiernahan na sila sa politika. Parang nung kumandidatong presidente si PGMA, ang gusto niyang maging running mate vice president si Tito Soto. Tinangyan ni Soto, parang napunta ba siya kay, I don't know kung kanino napunta. Yun na, hindi na maganda ang kanilang relasyon. Bakit nagkita? Ganon din si PGMA at saka Lenny. Hindi rin magkasundo yan. Lalo na si Tatay Digong at Lenny. Hindi rin magkasundo. Ngayon, nagmi-meeting na. Ano sa tingin nyo ang pinag-uusapan ng mga bulwark o big names sa ating politika? Nandiyan ang BP Sara. Kayo, ano sa tingin nyo ang niluluto? Kung ako ang tatanungin nyo, kung ano ang nakikita ng taong bayan, nakikita na rin nila. Na there is something wrong itong ginagawa ng administrasyong ito. Lalo na dito sa inflation, yung pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Lalo na agricultural products, rice. Di ba nagpatutsada si PRRD na you are daydreaming, sabi niya kay PBBM, yung presyo ng bigas na pangako 20 pesos per kilo, nananaginip kayo ng gising, hindi mangyayari yan. Sabi niya. Baka maging 90 pesos pa per kilo. Tapos, may nabanggit siya, revolusyon is on the way. Nako, delikado ito. Pag totoo itong mga speculation na nagsama-sama na yung mga malalaking pangalan na yan, dalawang ex-president, isang vice president, isang ex-vice president, isang ex-senate president, nako, malaking pwersa yan. So, yung mga may gusto na goodbye PBBM Lisa sa Malacanang, ito na ang answered prayers nyo kung totoo ito. Pag nagsama-sama itong mga binabanggit ko na nag-meeting at silang gumalaw, lalo na kung si PRRD at BP Sara ang mangulo, maraming susunod. Malakas pa rin ang hatak. Malakas pa rin. May asim pa si Tatay Digong. And of course, mas malakas ang hatak si BP Inday Sara. Once nga nag-decide siya na kalas na siya sa PBBM na lineup o unit team, the end of their political career. Kasi very obvious na itong si Tambaluslos na plano talaga niya magkandidato by 2028. Kaya pinatalsik na si PGMA sa senior deputy speaker kasi nakikita ni Tambaluslos ang samahan ni BP Sara at PGMA. Yun, doon siya nagkamali. So, siya ang nagsimula ng
shooting war o war, whatever war yan. Ngayon, tinuluyan na. So, kaabang-abang po itong mga pangyayari sa ating next question is will history repeat itself? I don't know. Depende. Sana God will bless, help our country para hindi na ulit maulit ang mga nangyayari noon. Nagmamahal na ang mga bilihin, ang kawawa, ang mga nasa laylayan. Sana naman walang mangyaring masama sa political situation sa ating bansa.